Halimbawa, ikaw yung nakadali. Anong gagawin mo? Siyempre, magtatago ka. Pero utol, tandaan mo ha, kahit gaano ka kapakatagal na magtago, mababakote at mababakote ka pa din. Kung ikaw naman ang madali, saan ang tungo mo utol? Dalawa lang yan, ospital o sementeryo. Oh my God! Diba? Malapit-lapit ka nang makipag-meet kay San Pedro. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Yun no, isang magandang hapon sa inyo mga utol. Welcome sa Tarima ni Bosyo. May bubong na. Based on my experience at paulit-ulit na experience bilang isang kawani ng gobyerno, madalas kong naririnig yung paulit-ulit na dulog patungkol sa away, riot, basag ulo. Kapag nasasaksihan natin to at naririnig natin to parang literal na sa komunidad natin yung ganyang mga eksena, di po ba? Ginagawa na nilang libangan ng pakikipagsagupaan. Aray ko! Pero ang malaking question mark o tanong kung sino ba talaga ang mananalo sa mga ganyang gawain. May mananalo ba talaga? O pareho lang silang matatalo? Yan muna ang pwede kong ibahagi sa inyo mga utol dahil wala pa tayong interview at busy pa tayo sa ating personal na trabaho. Kaya hindi pa tayo maka-rekta-rekta sa mga pupunta natin. Kaya magbibigay lang ako ng konting kaalaman at mensahe sa inyo. Halos araw-araw, 5 beses, 4 na beses sa isang linggo, may dudulog sa isang barangay, sa isang police station, basag ang mukha, iika-ika. Minalas-malas talaga, may tarak pa sa tagliran. Oh, no! At nang tanungin mo kung bakit nangyari yon, napaka-basic. Dahil lamang sa simpleng hindi pagkakaunawaan, nagkatarakan, nagkasakitan, nagkagulo, aray ko! Awa-awa yung natarakan. Paano paging hindi nakaligtas? Di once upon a time ka na lang. Oh my God! Dahil lamang sa hindi nyo pagkakaunawaan, ay isang araw, nandun ka na sa hukay. Oh, no! At tanongin niya, anong cause of death? Anong cause of death? Hindi nagkaunawaan, tinarakan. Pero magtulong muna nga tayo kung sino talaga yung nanalo at natalo. Yung nakadali o yung nadali. Pero syempre, dun sa makikitid yung pangunawa at yung utak, ang nanalo doon ay yung nakadali. Husay! Pero ako, may sagot. Ayon sa aking opinyon, ayon paniniwala, walang nanalo. At kahit kailan, walang mananalo dyan. Legit yan, utol. Hindi nanalo doon yung nakadali. Bagkos namimiligro pa ang buhay niyan, hindi niya alam at alumpihit yung puwet niyan kung paano bang gagawin niya, kung tatakas ba ako o susuko ba ako. Wala nang peace of mind yan. Running na yan. Oh my God! At mas lalong hindi nanalo yung nadali, yung natira sa tagliran. Bakit? Alumpihit din yung pamilya niya kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Diba? Maliwanag, mga utol. Walang nagwagi, walang nanalo. Pareho kayong talunan. Yan yung totoo dyan. At alam nyo ba? Usap-usapan na kayo sa komunidad ninyo. Tayo na rin ang pulutan sa inuman nila. May kanya-kanyang haka-haka yan. Kasi si ganito, kasi si ganyan. Ba't kasi gumanon, ba't kasi gumanyan? Pero hanggat hindi pa naman nangyayari sa inyong buhay yan, nandito naman si Bosyo upang maghatid sa inyo ng paalala para hindi kayo mapahamak, mga utol. Makinig, para di maligaw. Ipapaalala ko lamang sa inyo mga utol na hindi na uso ang pagalingan at paangasan ngayon. Ang uso ngayon, pagkakaisa. Hindi ko nga lang alam kung bakit sa ibang mga grupo dyan o kabataan dyan binubuhay pa rin nila yung pamumuhay na nakagisna ni Asyong Salonga. Wala nang ganun mga utol.
Pinapairal na ngayon ng mga grupo ang unity, pagkakaisa sa buong bansa. Dapat yan yung magiging mindset natin at yan yung susundin natin sa mga nauna sa atin. Hindi na yung paangasan, pagalingan. Tapos na yun, tapos na era na yun, tol. Maniwala kayo, tapos na yun. Ulit ka, pektos ang mukha. Ulit mo? Wait lang, init eh. Bibigyan ko kayo ng konting sample. Yung matignan lang, magre-react agad. Masagi lang, akala mo naman tinapakan na yung pagkatao niya. Diba? Ganyan yung mga pag-uugali ngayon eh. Matik, ang kasunod nun, maghahamon agad. Diba? Yan, ganyan. Tapang, no? Angas, no? Angas. Ito pa. Nayabangan ka lang sa kasuotan, feeling mo nag-aangas na sa'yo. Anak ka naman, dulce ko naman buhay. Hay na! Kung sa tutuusin mga utol, napakaliit na bagay lamang nun para pagtuunan natin ng pansin. Pero sa maliit na bagay na yan, utol, nagiging malaking kaguluhan dahil sa hindi mo ginagamitan ng utak. Utak. Yan na naman. Yung natitira mong gamunggong utak, mga utol, yung gamunggo na lang na utak, ay sana ibakante mo na yan sa sasabihin ko. Ilagay mo na yan sa maliit na kokote mo yung sasabihin ko. Hindi kaduwagan ang umiwas sa gulo. Utol, tandaan mo yan. Pagkos, yan ang tunay na matapang. Real talk yan. Lagay mo yan sa gamong-gumong utak. Magpakumbaba na lang tayo kung nagkamali tayo. Magpasensya tayo kung sakaling hindi maganda yung nagawa sa atin. Kesa pag-ugatan pa to ng malaking kaguluhan. Yan yung mindset, utol. Iwas yan sa kapahamakan. Huwag na huwag nyo nang paiiralin na magsukatan ng tapang. Utol, inuulit ko, walang mananalo dyan. Wala. Pero syempre, sino ba naman ako para unawain at intindihin mo? Ano ba naman pakialam mo sa akin? Oo nga naman pala. Paiiralin mo pa rin yung angas mo at yung katapangan mo. Tatang. Yung tipong konting kibot lang, hamon agad, sugod agad, banat agad. Yan. Yan yung mga napapala ng mga hindi nakikinig. Kulit mo kasi. Pero ipapamukha ko na sa'yo ang magiging ending niyan, utol. Na pwede kang madali o pwedeng ikaw ang makadali. Halimbawa, ikaw yung nakadali. Anong gagawin mo? Siyempre, magtatago ka. Magtatago, mapapaning, mapapaliw kung paano na ba, hanggang kailan ako magtatago. Pero utol, tandaan mo kahit gaano ka kapakatagal na magtago, mababakote at mababakote ka pa din. At doon na papasok ang sising alipin. Sising alipin. Oh no! Kung ikaw naman ang madali, saan ang tungo mo, utol? Dalawa lang yan. Ospital o sementeryo. Diba? Malapit-lapit ka nang makipag-meet kay San Pedro. Ano? Sino nalo? Wala. Ay, huwag kang makinig. Bahala ka. Yan gusto mo. Sa mensahe kong yun, makikita at makikita mo talaga ang sitwasyon kung gaano ka maghihirap o kung gaano kahirap ang sasapitin ng dalawang bagay na yon, yung nakadali o nadali. Puro kapahamakan, puro luha, puro pasakit. Yan lang yun. Walang happy ending dyan, utol. Maniwala ka. Yan yung mga napapala ng hindi marunong magtimpi at magpasensya. Okay, eto utol. Teka lang Utol, makinig ka. Napakadaling umiwas sa gulo o kapahamakan. Isipin mo, utol, kung ano ang mawawala sa'yo kapag napahama ka dyan sa ginawa mo. Kung nakadali ka, magtago ka, pero later on, mahuhuli ka pa rin. Ano mawawala sa'yo? Pamilya mo, kaibigan mo, at higit sa lahat, kalayaan mo. Oh my God. Lahat yan ay mawawala na parang bula sa mahabang panahon. At kung ikaw naman yung nasa critical condition, medyo minalas-malas,
inalat-alat at talaga naging once upon a time ka na lang, kawawa. Kawawa yung maiiwan mo, kawawa yung mga pamilya mo, magluluksa sa'yo. Magiging alaala ka na lang at mapagkikwentuhan ng mga tropa mo kapag nagiinuman sila. Ganun na lang. Wala na eh. Deads na eh. Yan lamang ang maibabahagi ko sa inyo mga utol. Kaya huwag masyadong maging mapusok, maging pasensyoso, mapagkumbaba. Sa bawat oras, baunin natin ang respeto sa mga tao. Huwag masyadong balagbag o maangas sa kung saan man tayo pupunta. Yung kapusukan, isipin mo muna ng 10 beses yan, utol. Isipin mo muna kung ano ba kahihinatnan, kung magiging maganda ba ang kalalabasan kapag pinatulang ko yung mga maliliit na bagay na yan o sa kadiliman ng bagsak ko kapag nagpasaklaw ako sa galit at puot na nararamdaman ko. Isipin mo, utol, himay-himayin mo yung sinabi ko. Hindi yan para sa akin, para yan sa'yo. Peace out.